sa iyong dakilang mga gawa, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito, tayo po ay magsimula sa pag-aaral. Ang pag-usapan po natin is seated with Christ. That we are living from the throne, not the ground. So, Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. Sabi pong ganoon, but God who is rich in mercy, because of His great love that He had for us, made us alive with the Messiah, even though we are dead in trespasses. You are saved by grace. Together with Christ, Jesus also raised up and seated us in the heavens. We are seated in the heavens. Ang Diyos po ay sagana sa kahabagan sa pamagitan po ng kanyang dakilang pag-ibig, tayo po ay inibig niya. Kahit na noong tayo po ay patay dahil po sa ating pagsalangsang, ay binuhay po tayong kasama pa rin ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, sabi pong ganoon, tayo ay naligtas. Tayo ay kasamang binuhay at kasamang pinaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus. So may mga patuloy pong paniniwala po na marami pong tao o even yung mga mananampalataya, tinitingnan nga po lagi ang kaligtasan para lang makaiwas sa kapamakan at makapasok sa langit. Kaya pinag-aralan po natin ang nakaraan. But ngunit ang laging pinapakita po sa salita ng Panginoon, even Paul, sa isang mas malalim pong katotohanan, na tayo daw po ay yung pag-upo sa trono kasama ni Kristo. So when Christ rose from the dead, no, He did not rise alone. Hindi lamang po si Kristo po yung bumangon ng mag-isa. Ang definition po ng Bible, sinama niya tayo. He carried us with Him. At ang himalap ng biyaya ay hindi lamang tayo pinatawad. Tayo po ay kasamang pinaupo sa kalangitan. So, kasama daw po tayong pinaupo. That to be seated with Christ is to live from a position of rest. Kapag tayo po daw po ay yung pagkakaupo kasama ni Kristo, ay tanda ng kapahingahan, tanda ng kapangyarihan, at malalim pong ugnayan sa ating pong Ama. Kaya ang trono po ay hindi lamang ito yung pang hinaharap, no, na inaasahan natin. No, yung throne is not a future hope, but it's a present reality. Na kahit na nandito tayo sa mundo pong ito, we are already seated with Christ doon po sa throne. So the Christian life does not start from striving. It starts from sitting. Nung tayo po ay nagkaroon po ng pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay pinaupo kasama ni Kristo at doon po nagsimula ang ating pong buhay, Christian life natin. So in Christ, kaya tayo, we don't fight for victory. We are now living from victory. We do not pray for presence. We are praying from presence. Kasi nga, kasama ko tayong nakaupo. So, yun po yung katotohanan bilang sa mga nampalataya. Tayo po ay nagpapahinga, no, kasama ng Panginoon. And we will explore the revelation and the mystery of what it truly means to be seated with Christ. Ngayong gabi, tignan po natin yung hiwaga at ating pong baybayin, tuklasin ba yung nakaupong kasama ni Kristo. So, unang bagay po, it is a rest from religious labor. Kapahingahan po ito mula sa gawaing mga relihiyon. Hebrews 10:12, sabi ng but this man, after offering one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Tapos na po maghandog
ng isang hain para sa kasalanan magpakailanman, siya umupo sa kanang dako ng Diyos. So Christ sat down because the work was finished. So, kapag po, no, when Jesus offered himself, yung endless cycles of sacrifices, nagkaroon po ng katapusan. Nang inihandog po ni Jesus, na Jesus ang kanyang sarili, natapos na po yung walang katapusang cycle ng mga sacrifices. Because alam naman po natin na in Old Covenant, yung priest stood daily, no, because their work was never complete. Sa Old Covenant po, ang mga priest na ginagamit ay araw-araw po silang nakatayo. At doon po sa temple, doon sa tabernacle, even sa temple, mayroong isang furniture po na hindi natin makikita doon. At yun po yung wala tayong makikitang upuan sa loob po ng temple, even sa outer. Kaya yung mga priest po ay araw-araw silang nakatayo sa Old Covenant. Why? Kasi it is a symbol na yung kanilang work was never complete. Hindi matatapos. But our high priest, si Jesus, siya yung ating high priest, sat down. It is signifying that redemption is done forever. Yung sacrifices po natapos na. Kaya po nagkaroon po ng pag-upo. Sa tabernacle, even sa temple, wala akong upuan. Wala akong upuan po para upuan po ng mga priest. Dahil yun po ay pagpapakita na ang kanila pong gawain sa paghahandog ay walang katapusan. Pero kay Kristo po, tinapos niya na po yun. Kaya yung sinasabing siya po'y umupo sa kanang trono ng Diyos, signifying that redemption is done forever. Tapos na ang sacrifice sa buhay po ng Panginoong Kristo. Kaya yung mga pari, yung mga priest that time, araw-araw sila nakatayo dahil hindi matatapos po yun. But when Christ, siya po ay umupo, tanda na ang katubusan ay ganap na at natapos na magpakailanman. At nang siya po ay umupo, hindi lang siya umupo. Sabi po, no, doon sa verse na binasa natin, doon sa ating pong main verse kanina na Ephesians, sabi ganoon, together with Christ Jesus, He also raised us up and seated us in the heavens. No, tayo daw po ay kasamang pinaupo, kasamang umupo. No, when Jesus offered himself, natapos po yung sacrifice, pero nung siya po umupo, isinama niya tayo. Nung biyaya po ay nangangahulog ang kapahingahan ng kanyang katapos. Hindi ito pagsisikap para sa pagpapatunay natin o meron tayong mapatunayan sa Panginoon. So that's a good thing. Opo. Imagine po, sila po, sa mga alagad ay naghahangad kung sino yung uupo sa tabi ng Panginoon. But ang katotohanan po, no, sa biyaya ng Panginoon, tayo po'y kasamang pinaupo ng Panginoon. And rest is the posture of faith. Yung kapahingahan po, kaya tayo pinaupo dahil pagpapakita po ito ng rest sa finished work ng Panginoon. And the rest is the posture of faith. Ito po yung posisyon po ng pananampalataya. Yung tunay pong pananampalataya, hindi ito pagkabalisa. Hindi mo pwedeng sabihin may pananampalataya ka, pero lagi kang balisa. Magkasalungat po yun. Dahil ang tunay pong pananampalataya ay hindi pagkabalisa. Ito po ay kapanatagan dun po sa tinapos na gawa ni Kristo. Meaning na habang tayo po'y lalong naniniwala dun sa finished work na yan, lalo po tayo nagkakaroon po ng kapanatagan sa puso po natin. And true worship flows from rest. Hindi ito ang tunay pong pagsamba po ay dumadaloy po sa kapahingahan. Hindi po ito sa kapaguran ito po dahil po bunga ng reliyon.
So po, ito po yung kapahingahan. No? Kaya, ang kapahingahan po ng mga mananampalataya, meaning, pag sinabi pong rest, hindi ibig sabihin wala kang gagawin o katamaran. But ito po ay lubusang pagtitiwala. Hindi ibig sabihin ng pahinga ay wala nang gagawin. Ang ibig sabihin po nito ay ginawa mo na ang lahat mula sa kapayapaan. Hindi para sa pagtanggap. So ibig sabihin, ang rest po natin, it is a posture. Posture po ng ating pong pananampalataya. Kaya kapag tayo po may mga sitwasyon sa buhay na dumarating tayo sa kaguluhan, dumarating tayo sa karamdaman, sa kakapusan, because we are already seated with Christ in heavens. So po, and it is a posture of rest of faith. Hindi dapat tayo nababalsa. Hindi dapat tayo natatakot kung gagaling ba ako o hindi. Hindi tayo dapat natatakot kung magiging maganda ba ang future ng mga anak natin o hindi. Po. Kasi contrast po yun sa faith. Kaya nga tayo pinaupong kasama ni Kristo dahil gusto niyang pakita po sa atin at ipaunawa sa atin na siya na ang gumawa doon sa cross. At yung nangyari po sa cross ay bahagi po lahat ng bagay na kung saan ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. And we are seated with Christ. No po. So, yun po yung bagay na magandang nangyari po. No? And the seat is the mercy seat. No? Sa tabernacle po, yung Ark of the Covenant, meron pong mercy seat na kung saan doon po ini-sprinkle yung blood. At yun po yung meeting point ng presence ng God at ng offering po ng priest para mapatawad ang tao. Yun po sa tinatawag pong mercy seat. Yung cover po ng Ark of the Covenant. And yung seat po na yun, that mercy seat, nagre-represent po ito ng atonement and acceptance. Ito po yung tinatawag na yung kung saan winiwisik po yung dugo. Dito po ay nagre-represent ng kapatawaran at pagtanggap ng Diyos. Kaya kapag ang priest po ay nag-sprinkle po ng blood na kanilang offer na hayop, doon po sa mercy seat na siyang cover po ng Ark of the Covenant, doon po nagmi-meet po yung offering, yung sacrifice, and yung kapatawaran and the atonement and the acceptance ng Diyos. Kaya that time, sila po ay nako-cover ang kanilang mga sin. But now, si Christ po, Christ Himself is our mercy seat. Si Kristo mismo ang siyang ating pong mercy seat. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 25, siyang itinalaga ng Diyos na maging kasiyasiyang handog sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang dugo upang ipakita ng Diyos ang kanyang katuwiran ay ipinagliban niya ang kahatulan sa mga nakalipas ng kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang kahinahunan. So the blood of Jesus po, yung kanya pong dugo ay siyang inoffer at siya rin po yung buhay po ni Jesus na nangyari po sa cross. Yun po yung naging meeting point ng atonement, ng forgiveness ng Diyos sa sangkatauhan. At yan po ay forever na. No, wala na pong another Christ na darating na muling ipapako po sa cross dahil tapos na po yon. Kaya ngayon po si Kristo mismo yung ating pong mercy seat. Yung pagkaupo po natin kasama niya ay nangangako na tayo po ay nabubuhay sa lugar ng awa. Po. Yun po yung katotohanan, no? Meaning, we are living continually in the realm of mercy, not merit. Dahil po sa habag po ng Panginoon, doon po tayo nakaupo. Alam niyo po, no? Yung mga servant, ang kaibahan po ng servant sa sun, ang mga alipin po ay laging nakatayo. No? Hindi po sila umuupo. Pero ang mga anak po ay may karapatang umupo at pwedeng umupo. So, ito po ay pagpapakita ng mga na kung saan yung being seated with Christ reveals that we are belong. No? Ikaw at ako ay belong. So the throne is not for the servants earning approval. It's for sons resting in acceptance.
Tayo po ay kasamang pinupo at ang trono po ay hindi po para sa mga alipin na naghahangad, kundi ito po ay para sa mga anak na nagpapahinga sa pagtanggap po ng Ama. Tayo po ay mga anak ng Panginoon. So hindi po tayo mga alipin. Kaya ang krus po ay sapat, wala na pong kailangang idagdag. Kapag yung puso po natin ay hayaan po natin na yung puso po natin ay mapayapa. No, kapag payapa na po ang puso po natin, ibig sabihin, nagtitiwala tayo dun sa ginawa ng Panginoon, doon pa lang malayang nakagalaw yung biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po natin kailangan pong maghirap para tanggapin tayo ng Panginoon. Buhay niya po ang kanyang binigay. At ang kailangan po natin ay sampalatayanan, paniwalaan, tanggapin natin ang Panginoon. Kaya sa pamagitan po ng pananampalataya kay Kristo, tayo po ay tinanggap po ng Diyos. So that's a good thing po ng ating pong buhay bilang mga anak na tayo po kasamang pinaupo ng Panginoon. Another verse, sabi ko sa Ephesians chapter 1 verse 21. Doon siya ay higit pong nakataas sa bawat pamunuan at kapamalaan at kapangyarihan at pag-ahari at sa bawat sa paggalang ng pinangalan. Ito ay hindi lamang sa kapanuunan ito, kundi sa darating pa. Far above every ruler and authority. Yung power, yung dominion, and every title given, not only in this age, but also in the one to come. So seated means, no, hindi lang po tayo nagkakaroon ng kapahingahan or resting doon sa finished work ng Panginoon. The seated means reigning. Pag sinabi pong tayo po'y kasamang pinaupo, to sit with Christ is to share His throne, to share His victory, to share His dominion. So, kapag naunawaan po natin position po natin, nagkakaroon po tayo yung ating pong pakikipag-battle, nagkakaroon ng changes. No, hindi tayo nakikipag-battle we're not fighting for victory. No? Ni-enforce po natin what's already been won. Parang ini-enforce natin, ay tagumpay na. No? Ibig sabihin, to sit with Christ is to share His throne, to share His victory. Yung tagumpay ni Jesus ay sinare po sa atin. Yung dominion ni Jesus, sinare po sa atin. Yung trono niya, sinare po sa atin. To sit with Christ, po, ay bahagi po yan ng reigning. Ibig sabihin yung paghahari po natin. No? Kapag naunawaan po natin ang ating posisyon, nagbabago yung paraan po natin ng pakikipaglaban natin. So, ibig sabihin po, mas may kapangyarihan tayo kaysa sa sakit. Mas may kapangyarihan po tayo, no, kaysa sa mga problema. May mas kapangyarihan po tayo even sa mga kaaway. No, gaya ng pinag-usapan natin last week. So, yun po ang katotohanan. Ibig sabihin po na pinaupo po tayo, no, meaning it's a reigning na po yung paghahari po natin. So we don't need to parang sumisigaw pa tayo, no? Hindi na natin kailangan pong parang sumigaw sa kadiliman upang alam natin na mas mataas yung posisyon natin kaysa dito. Hindi natin kailangan sigawan yung mga darkness sa buhay po natin. No? Ang unang bagay lang po, maunawaan mo yung posisyon natin kay Kristo, kasamang pinaupo. No? Isinare po yung throne, isinare po yung victory, isinare po yung dominion. Hindi lang mo tayo pinaupong katabi ni Kristo. Tayo po ay pinaupong, we are seated with Christ. No? Hindi lang tayo doon sa tabi niya. Kasama pong nakaupo po tayo kay Christ. So yun po yung bagay na kailangan natin maunawaan. Even, no, you don't need to scream. Hindi natin kailangan sigawan yung mga demonyo para ma-recognize lang tayo ng demonyo. No? Yung maunawaan mo lang na alam mo yung posisyon mo kay Kristo. Kahit hindi ka magsalita po, dahil alam mo yung position mo kay Christ, yung authority mo. Hindi po yung authority po natin, hindi ito nakabase sa tono ng ating pong pananalita. Hindi yung lakas, hindi yung hina. No, yung authority natin is nandun po sa position po natin. Kaya nga si Jesus hindi pa nagsasalita, takot na yung demonyo sa kanya eh. So we don't need to shout, no, para lang makipag-battle makipaglaban po tayo sa demonyo po. No? Kahit sa simpleng whisper lang, in the name of Jesus, I know who I am. Kilala ko kung sino. Kilala ko yung Kristo ko. Even sa mga problema. No po, even sa mga karamdaman. Anumang sitwasyon po ng buhay. So, hindi natin kailangan makipag-battle. We need to recognize, we need to understand our position with Christ.
Sinare po sa ating victory. Sinare po yung dominion sa atin. We need to use our victory, our dominion. We need to enforce the victory na binigay po sa atin po ng Panginoon. Pinagtagumpay ka ng Panginoon, let's enforce. Kasi yung katagumpayan na yun, pakita po natin na hindi po ang problema ang mas mataas kaysa sa buhay po natin. Tayo po ang mas mataas kaysa sa mga problema po natin. Kaya tayo po, no, ang authority po natin ay naka-base in our position. At ang position natin ay naka Kristo. Dahil tayo po ay naka Kristo, yung mga kaaway po ay nasa ilalim po ng ating paanan. Po, lahat po, no, the enemy is beneath your feet. Nasa ilalim po ng paanan po natin, wala sa itaas. Po, ibig sabihin po nun, yun yung pinakamababang posisyon. No, wala. Ibig sabihin, wala po siyang karapatan. Wala siya even sa kalingkingan po natin. So yun po, no, authority flows from identity. So the seat is not beside Christ, but in Christ. Kaya nga sabi po, no, binanggit po doon, tayo po ay kasamang pinaupo, no. And the meaning po ng seat po na yon is to sit together as one. Sabi po sa Greek po, no, original meaning po niya, na tayo po ay hindi katabi, pinaupong pagkasama bilang isa. Kita niyo po yung yaman po ng salita po ng Panginoon. The meaning of sit, the Greek word is sikatizo, meaning to cause to sit together as one. Pinaupong magkasama bilang isa, hindi hiwalay, bilang isa. So ibig sabihin po, hindi lang tayo nakaupo sa tabi ni Jesus, ikaw ay nakapo sa loob, na we are seated, no, hindi doon sa beside. We are seated in Him. His throne is our throne. His victory is our inheritance. Yung kanya pong trono, naging trono po natin. Yung kanyang tagumpay po ay namana po natin, naging tagumpay po natin. So the throne is the center of grace that govern. No? Sabi sa Romans 5:17, since by one man's trespass, death reigned through that one man, si Adam, how much more will those who receive the overflow of grace, that gift of righteousness, reign in life through the one man, Jesus Christ. So yung trono po, no, sabi nga nun sa Romans 5:17, dahil po sa pagsalansang ng isang tao, naghari yung kamatayan, at ang lalong higit po sa kanilang tumanggap sa kasaganahan ng biyaya at kaloob ng katuwiran, maghahari sila sa buhay sa pamamagitan po ng isang iyon, walang iba si Kristo. Tayo po ay hindi naghahari sa pamamagitan po ng hindi po tayo naghahari dahil tayo po ay nagdodumina, kundi by demonstration. Pinapakita po natin yung pag-ibig, kapayapaan at katuwiran. So pag sinabi pong binabanggit po natin na pagro-rule, hindi ito tungkol dahil sa mas pataas ka, hindi ito tungkol sa mas magaling ka, no? Kundi nagro-rule ka through demonstration. Na-demonstrate natin yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung katwiran sa bawat bahagi po ng ating pong buhay. So that's the meaning of rule. No, ibig sabihin, sa gitna po ng kaguluhan, ng pagka hindi pagkakasundo-sundo, sa gitna ng mga bagay na pangit na nangyayari, pinakikita mo yung pag-ibig. Mas nangingibabaw yung pag-ibig kaysa sa kaguluhan. Mas nangingibabaw yung kapayapaan. Mas nangingibabaw yung katwiran. Kaya yung trono po, yung trono ng langit ay hindi po ito luklukan po ng takot, kundi sentro po ito. This is the center ng katubusan at doon kasamang nakaupo bilang anak po ng Diyos. So kapag nasa trono po tayo, mas ibig sabihin po noon, kaya nating i-demonstrate yung love. Kaya natin i-demonstrate yung peace, yung righteousness. Kaya sa buhay po natin, matututunan natin, nagpapatawad tayo, natututunan po natin magmahal, kahit na masakit yung mga naririnig natin sa mga sinasabi patungkol po sa atin ng taong yun. But our response, kailangan mag-rule yung anak, hindi doon sa
sa maling paraan, kundi sa pagmamahal. Okay lang, kahit may sinasabi ka, ganyan din ang gagawin ko, magmamahal pa rin ako, gaya ng ginawa ng Panginoon. So that's the good thing. No? Kahit na magulo yung paligid, magulo yung sitwasyon sa bahay, magulo yung sitwasyon sa lugar ka naroon, eh alam mong i-enforce yung peace, alam mong enforce yung kapayapaan at hindi ka affected. Even sa situation po natin, no, hindi naman parang binabaliwala natin yung mga nangyayari sa atin na nagkakaroon po ng mga pagbabanta po ng mga lindol, pagbabanta po ng mga kaguluhan. So sa kabila po ng mga banta pong 'yan, bilang mga anak ng Panginoon na nakaupo sa tronong kasama si Kristo, we have peace. Hindi natin parang binabaliwala 'yan. Dahil mas kilala natin ang Diyos natin, mas kilala natin ang posisyon po natin, mas alam po natin ang ating pong kalagayan. So mangyari man po yung mga bagay niya at tayo po ay kasama ni Kristo, kasama ng Panginoon. Hindi po tayo nangangamba. So we need to face the challenges from sit. Kapag may problema ka, yung mga challenges sa buhay po natin, harapin po natin sa posisyon na nakaupo tayo sa throne, hindi sa ground. Kasi ang posisyon po natin ay nakaupo tayo kasama ni Kristo doon sa trono, sa kalangitan. So ang position po natin is not from the ground. Ang position po natin is from the throne. So we need to change, we need to face the challenges, no, na dumarating sa bawat buhay po natin. Biglang merong magme-message sa'yo na may marireceive kang mensahe na problema. No, merong tawag kang matatanggap, pagsagot mo ng tawag, problema, no, na kailangan harapin. Kung may mga dumating man mga bagay pong 'yan, no, na dumarating sa buhay po natin, we need to face dun sa position na nasa trono ka, hindi dun sa ground. We need to speak with authority. Your words carry kingdom weight. Ibig sabihin po, yung mga salitang lumalabas sa bibig po natin ay dala-dala po, no, ay bit po yung bigat ng kaharian. Ibig sabihin, kapag nagsalita ka ayon sa salita ng Diyos, yung langit mismo po yung kumikilos. Kaya ang lumalabas sa bibig po natin, hindi po puro mga negative na parang problema lagi, walang katapusang problema, hindi na ako gagaling, wala nang mangyayari sa buhay ko, hindi na magiging maayos ang relasyon ko sa pamilya ko. Hindi po yan po ang mga words na dapat pong lumalabas sa mga nakaupo sa trono na kasama ang Panginoon. Your words carry, yung mga salita po na yan, ay dala-dala po yung bigat po ng kailangan. Kapag nagsalita po tayo, dapat ayon sa salita ng Diyos. Kaya kapag tayo pinagsasalita ayon sa salita po ng Panginoon, yung langit mismo po yung gumagalaw, kumikilos. At ang kapangyarihan po natin ay hindi po ito sa pakikipag yung wrestle with the devil. We need to start resting in your dominion. We need to start resting in our position sa buhay po natin. Kaya yun po ang bagay na kailangan po nating maunawaan. Kapag tayo po ay nasa sigalot po ng buhay, harapin po natin sa posisyon na nasa trono tayo. Kaya salamat po sa Panginoon. At isang bagay po, no, being seated with Christ, it is intimacy with the Father. Kasama tayong pinaupo doon sa kalangitan, no, kasama ng ating Diyos Ama. Verse 22 ng John, sabi pong ganon. Chapter 17, verse 22. Ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin ay binigay mo sa kanila upang sila'y maging isang tulad natin na isa. Kita nyo yung bigat po ng salita nyo. No? Yung glory, sabi ganon, yung kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa tulad natin. I have given them the authority you have given, sabi ganon ng Panginoon, para maging isa tayo. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila ay maging ganap na isa at upang malaman ang sangkatauhan ay sinugo mo. Nakita niyo po yan, yung John na yan, John 7 verse 22. Pinapakita po dito intimacy natin with the Father. Yung ating pong pinakamalapit na relasyon sa ating pong Panginoon. Yung glory na ibinigay kay Jesus ay siya namang binigay po sa atin para maging isa daw po tayo ng Diyos. At tayo daw po, sabi ganon, ay binigyan tayo kagaya, maging katulad po tayo ng Panginoon.
Si Kristo daw po, sabi nga, ako ay nasa kanila, tayo po ay na kay Kristo. At ang sabi ni Kristo, ikaw naman ay nasa akin upang sila ay maging ganap na isa at upang malaman ng sangkatauhan ay sinugo mo. Nakita niyo po, no? Kaya ang Christianity, ang Christianity po hindi tungkol sa distance, no? Huwag nating tignan po yung ating relasyon sa Diyos na tayo nandito sa lupa at ang Diyos natin nandito sa langit. Dito po sa verse na ito, pinakikita yung hindi separation, no? Kundi yung kaisahan, yung union natin, yung pagiging isa natin sa Diyos. Sabi ko nang sa'yo, malaman din nila na iniibig mo sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. Nakita niyo yung mga salita po na yon na binanggit po ng Panginoon. Na pinakikita na yung pagmamahal po ng Diyos Ama kay Kristo. Kung paano siyang inibig. Gustong ipaunawa po ni Kristo na kung paano siya minahal ng Ama. Ganon din yung pag-ibig ng Ama sa atin. So hindi po ito tungkol sa distance po. It's about the relationship. Kaya yung Diyos po natin, kaya tayo pagka tayo po kapag tayo pinakikipag-usap sa Panginoon, huwag natin pong ituring yung kausap natin na nasa distansya. Kasama natin po, nasa atin po ang Diyos. Kausapin po natin siya sa relasyon. Hindi po doon sa distance na parang ang layo, na minsan parang pakiramdam pa natin at itinuturing pa natin na parang hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Yun po ay isang bagay na kung saan ginagawa lang ko ng kaaway po sa atin nang sa gayon tayo po ay sumuko. Tayo po ay mawala ng pag-asa. Pero ang katotohanan, hindi pa nga tayo nagsasalita. Alam na ng Panginoon. Even po yung mga hikbi pa lang po natin. Yung mga hikbi natin, alam na ng Diyos ang ibig sabihin po ng lahat ng niya. Dahil nababatid po niya, kasama po tayo. And the throne is the family seat. Yung trono po, ito'y upuan po ng isang pamilya. You're not seated, we are not seated in a courtroom before a judge. Hindi tayo nakaupo sa isang hukuman, no? Para tayo po ay hukuman. We are seated, no, doon sa throne in a living room with our Father. So being seated with Christ means you share His closeness, His confidence, His communion. Kung paano ka-intact, no? Kung paano naging isa yung Panginoong Kristo sa Ama. Ganun doon po pinakikita ng salita po ng Panginoon na yung mga nagkaroon po ng pananampalataya kay Kristo ay ganun din pong kaisa sa Diyos. So it's a family, no? Yung throne is a family seat. Hindi ito isang isang courtroom na parang i-judge po tayo. No, yung pagkakaupo kasama ni Kristo, nangangahulugan, nakikibahagi po tayo doon sa closeness, kung gaano ka-close, yung confidence, no? At even the communion, yun po yung pinakamalapit na sitwasyon, pinakamalapit na posisyon na pwede pong ihalintulad sa atin. Ihalintulad ni Kristo ang Diyos sa atin. So wala na hong mas lalapit po doon. Kaya ang Diyos po ay hindi po nag-aanyaya na bubisita tayo lang. Hindi ito pagbisita. Kundi inaanya tayo na ano po, na tayo po, He invites us to dwell. Hindi para maging bisita. The throne room is now our home. We are accepted, not tolerated. Hindi po natin kailangan pong hindi na po natin kailangang katukin pa yung pinto sa langit. Tayo po ay kasama ng nasa loob, nakatira sa langit. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. No, kaya yung mga bagay po na anumang bagay na meron sa langit ay bahagi po binigay po sa atin that we are seated with the throne. Kaya ang kagalingan po ay nasa langit and we are seated with the throne, with Christ dun sa throne. We need to enforce lahat ng yan. Kasagutan sa problema, nandoon sa langit, dahil nandoon tayo sa position po na yon, kunin po natin yun. Kaya po yung seat po is a shared sonship. Yung upuan po ay tanda po ng pagiging anak. Tayo po yung kabahagi. And when Jesus said, sabi niya ganun, my Father and your Father, John 20 verse 17. Sabi nga, don't cling to me, Jesus told her, for I have yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them that I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. So we are not just forgiven, we are adopted into divine fellowship.
Yung pong Father po, no, the Father does not see you apart from Christ. Kapag tinitignan tayo ng Diyos Ama, hindi po tayo malayo kay Kristo, kasama po tayo. Nakikita niya po tayo and He sees us in Christ. No, sabi niya pong huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa aking Ama. Pumunta ka sa kapatid ko, sabihin mo sa kanila, ako ay papaitaas sa aking Ama na inyong Ama din. Sa akin Diyos na inyong Diyos. So, binuksan po niya yung trono para sa pamilya. And through prayer, intimacy empowers intercession. Through prayer, ang totoo pong pananalangin, makita po natin sa ganitong posisyon. Madalas ang tayo po'y nananalangin, na position po natin tayo po'y nasa ibaba at humihingi para tayong dumudulog sa itaas. Nasanay po tayo na gano'n ang setup po natin through prayer. But the revelation po dun sa mga salitang po that we are seated with the throne, with Christ dun sa throne. So yung true prayer po does not mean nag-i-start dito sa baba, pataas. Kundi nagsisimula pala ito from above at nire-release ito pababa. Kaya nakuha niyo po yung revelation po ng Panginoon tungkol doon. No, ibig sabihin po kasi ang position po natin ay nasa langit eh. Huwag po natin tignan yung position natin nasa ibaba. Kaya kapag tayo po'y manalangin po tayong nakaupo sa trono. Nang sa gayon po, yung kasagutan pababa dito sa sitwasyon po natin. So yun po yung kagandahan po doon ng kasama tayong pinaupo ng Panginoon. Hindi ito kinukuha natin dun sa taas at binababa po natin. Dahil una sa lahat, ang ating pong position ay nasa itaas tayo. And we are born from above. Nakaupo tayo sa taas. No, kaya tayo po'y nananalangin. No, ibinababa lang natin yung kasagutan doon sa position po natin kung ano yung meron po tayo. So yun po yung pananalangin na po. Hindi ito, mula ito doon from our seat, mula po ito sa luklukan po natin. Kaya tayo po ay nakikibahagi doon sa pagiging isa ng Panginoong Kristo. So pray from the presence, not for presence. Mananalangin tayo, magsimula tayo, maging position po natin mula sa presensya. Hindi para papunta po sa presensya. No, even sa worship, ganun din po laging sinasabi. Na kapag tayo po ay mag-worship, hindi natin pinabababa ang presence ng God. We need to start from presence. Kaya tayo nag-worship dahil may presensya ng Diyos sa atin. Hindi para pababain ng presence ng God. So we are in the new covenant setup. So po. Sa old covenant, ganun po ang setup po nila. Pero kay Christ, kasama natin ang Panginoon. So our position always from the presence, not for presence. Kapag i-approach po natin sa God, we need to approach God as a child. Hindi para tayong mga stranger. At nagdadalawang isip pa tayo kung pakikinggan pa ako ng Diyos o hindi. Bukas ba ang tenga ng Diyos sa akin o hindi? So hindi na yun pong position po natin. Dinideceive lang po tayo ng kaaway minsan para ilayo yung ating kaisahan sa Diyos. Minsan pinakikita ng kaaway kung gaano kakalayo sa Diyos, pero pinakikita po ng Word of God gaano tayo kalapit sa Diyos. So sino yung paniniwalaan po natin? At pag sinabi pong believer po tayo, hindi lang tayo naniniwala kay Christ, even sa Word niya, dapat po natin paniwalaan. Kaya kapag sinabi po ng Word, na tayo po, we are with Christ, with God, kasama natin ang Panginoon, and we are in Christ, paniwalaan po natin that we are seated dun sa throne po na yun. So, hindi po ito yung future position po natin. Ito po yung reality natin now na meron pong relasyon sa Diyos. So that's why kapag tayo po i-approach po natin ang God, to approach God as a child, tayo po yung anak, tinuring. Huwag tayong lalapit na para tayong stranger sa God, na hindi tayo kilala ng Panginoon. Kilalang kilala po tayo ng Panginoon. And let our relationship redefine yung ating pong confidence. Hindi po siya malayo. Siya po ay nasa atin. Kasama po natin. So that's why ito, be seated with Christ. Hindi po ito isang talinghaga. Ito po ay isang spiritual na katotohanan.
Tayo po ay nagpapahinga kasama sa trono pong yun because the work is finished. You reign because grace has enthroned you. Yung communion po natin, nagkasama natin, kaisa natin ang Diyos because love has brought us home. Kaya tayo po, we need to stop trying na abutin po yung grace ng Lord. Grace has already seated you upon. That po, we're not striving to reach the throne. Hindi po tayo nagsisikap na para marating po yung throne. Tayo po ay nasa throne na. You're living from it. Kaya salamat po sa Panginoon. Nawa po ay magkaroon ng changes yung ating pong approach sa God na naunawaan po natin that we are seated nung kasama pong nakaupo doon sa trono po yun. Kaya salamat po sa Panginoon, and we need to face the challenges in the position na kung saan tayo pinisosyon ng Panginoon. Kung pinisosyon ka ng Diyos ng tagumpay doon sa trono pong yun, po harapin po natin ang mga suliranin na mga problema natin sa buhay sa posisyong tagumpay. Hindi sa posisyong pagtatagumpayin pa lang. Sa posisyong pinagpala, hindi sa posisyong pagpapalait pa lang. So that's why in-enforce po natin yan at yan po yung magmamanifest sa mga sitwasyon po natin yan. Tayo po yung manalangin, aming dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Sa kapahayagan, Panginoon. Nawan, mas naunawaan po namin ang mas malalim na may kasamang pinaupo ni Kristo. Hindi lang sa tabi, kundi kay Kristo mismo. Na pagpapakita po nito ng isang shared victory, shared position, O Diyos, at pag-welcome sa amin bilang isang pamilya, Panginoon. Kaya salamat po na marami, O Diyos, at makita namin ito, lakaran po namin, and every time may mga challenges kaming darating sa buhay, we need to face it in the position na kung saan mo kami nilagay, Panginoon. Hindi kami, ang position namin is not from the ground, but from the throne. Isang position po na kung saan pinakamainam na posisyon. Kaya salamat po na marami, Panginoon. Kami nagagalak sa mga ganitong bagay na pinakikita nyo at kapahayagan sa amin. Kaya salamat po, Diyos. We praise you and we continue to honor you. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa bawat isa at nawa po ay na-empower tayo sa word ng Panginoon ngayong gabi.